mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan, kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and Nung nakaupo si Kibuloy ay unang itinanong ni Hontiveros na ilan na ang member ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Siyempre lahat ay sinagot ito ni Kibuloy na nasa almost or more or less 7 million na. Lahat kasali na yung member or magpa-member pa. Kaya doon pa lang sa punto na yun, kumalma na itong si Hontiveros. Yung mga ibang tanong niya siguro itinago lang at hindi niya ibinitiwan kasi alam na niya na siya ay sa 2028 maalis na sa Senado. Hindi na makapagtakbo dahil nakadalawang termino na. At sigurado tayo itong si Kibuloy sa 2025, kung hindi man ito makapasok, sa 2028 talagang pasok ito. Kaya naisipan siguro, napag-isipan ito ni Hontiveros na hindi lang ito tanungin ng malupit kasi baka pagdating sa next year ay siya na naman ang tanungin kasi senador na itong si Kibuloy. Kaya pakinggan natin at panoorin natin ang mga katanungan o mga tanong ni Hontiveros kay Pastor Kids. 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong. Ayan, naghahamon na ito nga si Pastor Gibbs sa mga kung sino yung nag-complain sa kanya o nagreklamo sa kanya, hinahamon na ni Pastor Gibbs. Ayan. Napakatibay talaga itong ni Kibuloy. Tingnan mo kung sumagot parang lupay-pay at parang wala, kawawa-awa yung forma, pero yung sa ilalim niya, napakatapang yan. Kung hindi ako nagkamali, ang abogado nasa nakapaligid niya, nasa mga 6 ngayon, mga ka-people. Ayan, palakpakan natin. Grabe. Mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi
Pastor, i-interrupt ko muna oo. kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yeah. testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Sorry Julia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie? Ayan, tingnan mo, tingnan natin mga ka-people. Itong si Ontiveros, nung unang tanong niya kung ilan ang member ng KOJC, nung naisagot ito ni Kibuloy na nasa mga 7, more or less 7 million ang member. Kumalma itong si Ontiveros. Yung mga tanong niya parang nag-fade na yung kanyang mga katanungan. Hindi na ito niya pinipilit si Kibuloy na sumagot o sagutin ang lahat ng mga tinatanong o inakusa kanina sa mga nag-testimony. Kung itong si Kibuloy ay mag-invoke my rights, hindi na pinipilit ni Ontiveros na tanongin. Hindi kagaya nung itong si Ontiveros, ng ibang mga bisita na tinatanong, pag nag-invoke my rights ay gusto talaga niyang pagpasalitain at isagot yung nasa isip ni Ontiveros na yun ang tama. Napaka-bias, di ba mga people? O si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file, Oh, ito na, di ba?
nagkaharap na itong si Kibuloy at itong si Hontiveros sa Senado. Pero nakapagtataka mga people na itong lahat ng katanungan ngayon ni Hontiveros ay parang malabnaw at hindi na pure, hindi kagaya ng dati nung itong si Kibuloy ay inuusig pa o hinuhuli pa. Yung kasalukuyan nagtatago si Kibuloy. Napakatapang itong si Hontiveros. Pero ngayon, na nakaharap na niya si Kibuloy at tinanong kung ilang member ng QGC at sabi 7 million na sobra. Kumalma itong si Hontiveros kasi alam natin na mananalo talaga itong si Kibuloy ng senador. Hindi man sa 2025 o sa 2028 pasok rin ito. Kaya takot itong si Hontiveros na mabaliktad ang panahon kasi alam natin na may kaso dito si Hontiveros sa PhilHealth kung matandaan natin. Sigurado ako pag nakaupo itong si Kibuloy at itong si Hontiveros ay civilian na. Ayan, mabaliktad talaga itong mga pangyayari ngayon mga people. Pero kung napansin natin na dito sa committee na ngayon sa Senado ay maraming umiwas na pumupunta o nag-attend sa meeting na ito. Ilan-ilan lang ang mga senador na nandyan. Kasi kung alam Hontiveros o ma-realize mo ito na yung mga senador na kasama mo dyan, lahat po niyan ay ini-endorso ni Kibuloy nung kasalukuyang eleksyon. Isa si Kibuloy kung bakit sila ay nanalo kaya saka ngayon hindi sila pumunta diyan kasi hindi nila kayang magtanong o itanong kay Kibuloy kung ano ba ang dapat. Kaya ang ginawa nila ay umiwas na lang at hindi umaten sa hearing mo, Hontiveros. Naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane? I invoke my right to remain silent on that issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron
tingnan natin mga ka-people. Kung itong si Kibuloy ngayon, sa lahat ng ibinabato na tanong ni Hontiveros, si Kibuloy ay nag-invoke of my rights, pero hindi ito kine-question ni Hontiveros. Hindi kagaya nung ibang hearing dyan sa Senado na gusto nila talagang sagutin. Pero ngayon, parang takot itong si Hontiveros kasi malakas sa sorbi si Kibuloy. Patay ka, Hontiveros. Yari ka. Senadora ngayong atin, pag makaupo yan si Kibuloy, sigurado ikaw ang unang usigin dyan. Sure na yan. Kaya mabuti yung ginawa mo ngayon, unti-unti ka nang bumabawi, Hontiveros. Po akong ifa-flash dito po sa ating monitor.